Ito po ay may title na, I Am Who I Am. Ito po ay pangalan ng ating Panginoon, no? Na naging controversial pagdating nung panahon ni Jesus Christ na siya ay nagkatawang tao. Dahil maraming beses na nagko-quote si Jesus Christ na sinasabi niyang, I am. Sa atin, kapag babasahin lang natin at pakikinggan, wala namang controversial doon. Wala namang offending kung sinabi ng Panginoon na I am the vine, I am the good shepherd, no? Pero sa panahon po nila, I am ay tumutukoy sa the Most High God. Alam naman natin na si Jesus Christ ay ang anak ng Diyos na pinadala ng ating Panginoon at siya ang full representation ng Diyos na hindi nakikita. So kaya maraming nagalit kay Jesus Christ kasi binabanggit niya to. Pero sabi ko nga, kung tayo lang ang makikinig, hindi naman po sa atin significant o wala naman pong alamat itong salitang I am sa atin. Pero sa mga Hudyo, sa mga Israelites po, ay napakahalaga ng pangalang I am. At yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay? So bago po natin basahin yung ating pong talata ay magkwekwento po muna ako ng maikling background, no? Ang bansang Egypt ay umunlad, no? Pinayaman ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph. Si Joseph ay isang Israelita. So nung nagkaroon ng taggutom sa buong mundo, isinama niya na yung family niya sa Egypt kasi doon makakakain sila. Bakit? Nakapag-ipon po kasi sa pamamagitan ni Joseph sa kanyang management, nakapag-ipon ang Egypt sa loob ng 7 taon na kasaganaan. Pagkatapos po kasi ng 7 taon na kasaganaan ay 7 taon na paghihirap at taggutom sa buong mundo. Kaya nga po noon, naging center ng civilization ang Egypt. Bakit? Kasi po sila ay naging maunlad habang naghihirap ang ibang tao. So, mga nasa 70 plus, hindi ko po alam yung exact number ng mga Israelites, ng mga Hudyo, ang pumunta sa Egypt. So, wala pang 100 mga kapatid. So, nung itinira na ni Joseph yung kanyang mga kapatid at mga pamangkin at yung mga asawa nila sa Egypt, from wala pa nga pong 100 na katao, paglipas ng panahon, dumami ng dumami ang mga Israelita sa loob ng Egypt. So yung paraon, yung hari ng Egypt, na-realize niya, mas marami na ang mga Israelites kaysa sa atin. Pag yan nagkaisa, pwede nila tayong sakupin at pwede na nila angkinin ang ating lupain. So ang ginawa po ng hari, ni-require niya ang pagtatrabaho ng mga Israelita ng sapilitan. So sila po sa mahabang panahon ay pinahirapan ng mga Egyptian. At dahil nga po sila ay marami na, mga kapatid, ipinagbawal po sa kanila na magkaroon ng anak. So lahat po ng mga kumadrona o midwife sa kanila ay inutusan ng hari na kapag nanganak po ng lalaki ay papatayin na. Bakit? Kasi po pag lalaki ang ipinanganak, pwede po yung maging soldier, no? Pwede siyang lumaban para sa mga Hudyo laban sa mga Egyptians. Pero doon naman po papasok yung kwento ni Moises. Dahil nung ipinanganak si Moises, ang Panginoon ay kinonvict yung mga midwives na nagpaanak kay sa nanay ni Moises para wag pong patayin si Moises. Bakit? May plano kasi po ang Panginoon kay Moises. Si Moises po ang gagamitin ng Diyos para ang bansang Israel na nasa Egypt ay lumaya. So nung pong si Moises ay hindi pinatay pero kailangan itago si Moises, alam niyo na po yan, siya po ay inilagay sa basket ng kanyang nanay at pinaanod sa ilog. At dahil may plano ang Panginoon sa buhay ni Moises, si Moises po ay napadpad kung saan nandun ang prinsesa. No po? At siya po ang nakakuha sa basket kung saan nandun si Moises. Kaya po si Moises, mga kapatid, ay lumaki sa kaharian ng Egypt.
At siya po ay naging ampon, sabihin na natin, no? At tinaguri rin po siya na isa sa mga prinsipe sa Egypt. One day, nakita ni Moises na ang isang Egyptian ay pinahihirapan ang isang Hudyo. So ang nagawa po ni Moises, ipinagtanggol niya yung Hudyo na sinasaktan ng isang Egyptian. Napatay ni Moises yung Egyptian na yun. Yun nga lang, may nakakita kay Moises, merong saksi na napatay ni Moises yung Egyptian dahil pinagtatanggol niya yung kanyang kalahi. Dahil doon mga kapatid, si Moises ay tumakas. So siya po ay nagkaroon ng asawa, malayo na siya sa Egypt, at siya po ay tumanda at naging pastol ng mga hayop. Isang araw sa kanyang pagpapastol, meron po siyang nakita. Nakita ni Moises na isang puno, no, maliit na puno na nag-aapoy pero di nasusunog. Naging curious si Moises, kasi hindi pa siya nakakakita ng puno na nag-aapoy pero hindi nasusunog. Kaya lumapit po si Moises sa punong ito. Yung pala, ang presence ng Panginoon ay nasa lugar na to. Dito mga kapatid, kinausap ng Diyos si Moises. Sinabi ng Diyos kay Moises, Moises, narinig ko ang iyak at ang daing ng aking mga anak sa Egypt. Kaya sabi niya, isusugo kita doon para kausapin ng Paraon at hilingin mo sa kanya na palayain ang mga Israelita. May tanong po si Moises sa Panginoon kasi hindi pa kilala ni Moises ang Panginoon. Sabi niya, ano po ang sasabihin ko sa kanila? Ano pong pangalan ninyo? Okay? At dito sumagot ang ating Panginoon sa Exodus chapter 3 verse 14. And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children Israel, I am has sent me to you. So sabi ng Diyos kay Moises, ako ay si ako nga, no? At kapag pumunta ka doon, sabihin mo sa kanilang ako nga. Okay mga kapatid, kaya itong pangalan na to, na para sa atin ay pagpapakilala lang, hindi pa siya pangalan, pero sa Panginoon, bakit nga ba mga kapatid, pinangalan ng Panginoon sa kanyang sarili itong I am? Hindi man lang siya ginawang Christian, Rael, no? Or Phil Gabriel, 'di ba? Yung mga pangalan na yon mas pogi eh. Mas parang kasamba-samba. 'Di ba? Lalo na yung Paulo, 'di ba? Parang luluhuran mo pagkarinig mo pa lang ng pangalan eh, no? Pero bakit kaya ang Panginoon ay nagpakilala, no, ng pangalang I am? Kapatid, ngayong gabi, gusto ko lang pong i-imply, no? Alam niyo mga kapatid, nung pinag-aaralan ko to, ay parang nagkaroon ako ng desire na mas makilala pa ang Panginoon. Hindi nagpakilala ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng isang proper noun. Just I am who I am. At yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo para mas lalo tayong magkaroon ng desire sa Panginoon na makilala siya. Meron po akong laging ginagamit na ilustrasyon, no? Kapag sinasabi ko yung na gustong-gusto kong tumingin sa kalawakan. Kasi alam niyo po, namamangha talaga ako hanggang ngayon kapag ako ay nakatingin sa kalawakan at nakikita ko yung maraming bituin. Alam natin na yung mga bituin na yun ay mas malaki pa sa mundo natin, no, sa earth. At nandyan sila sa sa kalawakan na nakabitin, no? Malalaki, mas malalaki pa sa mundo, pero hindi sila nagbubungguan. There are millions, not just millions, but billions, baka nga daw po trillions, no, ng mga heavenly bodies ang nandun sa kalawakan, at imagine po ninyo, hindi sila nagbubungguan. Kaya nyo bang sukatin sa isipan nyo kung gaano kalawak ang kalawakan? Pero imagine po ninyo kung nasusukat nyo na sa isipan nyo kung gaano kalaki ang kalawakan, hawak lang sila ng Panginoon. Ano nyo mai-imagine kung gaano kalaki ang ating Panginoon?
Tapos, makikilala lang natin siya sa pamamagitan ng isang maliit na libro, no? Ang Bible. Kaya po, ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, na lalo tayong magkaroon ng deeper interest na makilala natin ang Panginoon. Hindi ko po sinasabi na maging matalino tayo sa pamamagitan ng pag-iimbestiga, sa pamamagitan ng pagpunta pa natin sa school para aralin at makilala si Jesus Christ. Mga kapatid, ang banal na spirito na nasa ating loob, na nananahan sa ating kalooban, ang totoong nakakakilala sa Panginoon. At sabi ni Jesus Christ, kapag dumating ang Holy Spirit sa inyo, siya ay magiging tagapagturo. Amen? At siya ang aakay sa atin sa katotohanan. Yung magpapakilala sa atin kung sino talaga ang Panginoon ay nasa atin na po. At yun po yung gusto kong i-encourage sa atin sa pag-aaral natin ngayong gabi, na magkaroon tayo ng desire pa na mas makilala pa po natin ang Panginoon. Ito pong salitang I am ay nung akin pong ni-research, kasi meron po akong application, no, na eSword, kung saan meron pong original translation yung mga salita ng Hebrew and Greek word. At ito pong I am na binasa natin ay from original Hebrew word na haya, no? Meaning to exist. Yung to exist niya is always emphatic. Ibig sabihin po sa Tagalog, laging may diin. So kapag sinabing I am, may diin po yan. May emphasis yan. At nakakatuwa mga kapatid, kinapi-paste ko to, wala po akong inedit. Pero bukod pa doon sa to exist na may diin, it is also means beacon, okay? Para siyang simbolo ng tagumpay. Pero dito po ako namangha. Merong X altogether, merong X have, at merong X use. Bakit may X? Kung kayo po ay nag-aaral at nag-aral talaga, at kung favorite niyo po ang algebra, no? Ang X sa algebra ay may value. Amen? Ang nire-represent nung X ay, ano pong nire-represent ng X? Hidden value, di ba? Hinahanap mo yung X yung value ng X. So anything, yung X pwede siyang maging anything. Yung X pwede siyang maging 1 to walang limit. Tama po ba ako? Hindi pwedeng wala siyang value. You cannot determine yet the value. Pero nung isinulat po yung dictionary po na to na pinagkukuhaan ko, sabi po rin nung aking na-research, hindi talaga siya kayang i-explain. The name, I am. Kaya even yung mga gumawa ng dictionary po na to, nilagay lang nila X. All together. X, have, X, use. Sige, anumang value ang ilagay mo dyan, all together. Sa nag-iisang pangalan ng Diyos, I am. Amen? At gusto ko lang din po mga kapatid isama dito na noon po kasi ay pinapangalanan mismo ng mga Israelites ang Panginoon ayon sa kanyang mga ginawa sa kanila. So kapag ang Israel ay merong naranasan sa Panginoon, pinapangalanan nila ang Diyos. Okay, kagaya ng Adonai. Ang ibig sabihin po ng Adonai is my Lord. Dahil hindi po nila mabanggit yung holy name ng Panginoon na YHWH, no? Hindi po talaga siya Yahweh agad. Kasi kung tutuusin po, ang basa dyan ay hininga lang. Yeah. Yun lang po yan. Mga kapatid, ang Panginoon ay nagbigay ng decree sa mga Israelites na huwag niyong babanggitin ang aking pangalan ng walang kapararakan. So hindi po nila yan mabanggit. Yan na yan. Hindi po nila yan mabanggit dahil pwede silang magkasala sa Panginoon. So nagbigay sila ng pangalan sa Panginoon na pwede nilang banggitin. Why? Dahil ito po yung pagkakilala na sa Panginoon. Tinawag nilang Jehovah ang Panginoon para po mabanggit nila yung YHWH
Ang ginawa po nila, kaya nila nabuo yung Jehovah or Yehovah, nilagyan po nila ng vowels, yung mga consonants in between. No? Kaya po nilagyan nabuo yung Jehovah or Yehovah kasi hindi po nila mabanggit yung YHWH. Tinawag din siyang El Shaddai, God Almighty, the Creator. Tinawag din po siyang Elohim. At yan po yung plural form kasi po naniniwala tayo na ang Diyos ay iisa pero merong tatlong persona, no? The Trinity. Kaya po meron silang plural form sa Diyos. Yung Elohim po is plural form. El Elyon, tinawag din siya the God Most High. At meron din pong pagkakataon na tao mismo ang magpapangalan sa Diyos. Kagaya po ng, very common sa inyo to Jehovah Jireh. Ang nagpangalan po nito sa Panginoon ay si Abraham. Dahil napatunayan at naranasan ni Abraham that God provides. Kaya tinawag niya Jehovah Jireh. Amen? So mga kapatid, maraming pangalan ng Diyos na tinatawag natin sa Kanya na ang Panginoon, na tao po, tayong mga tao, ang nagpangalan sa Kanya. Depende dun sa kanilang mga naranasan. Pero dito po sa kwento ni Moises, this time, nagpakilala ang Diyos kay Abraham sa totoong pangalan niya. Pero hindi siya proper noun, no? Ang pangalan na ibinigay ng Diyos ay the I am, mga kapatid. At ang ibig sabihin nga po, mula sa original Hebrew word, ay to exist. At sabi nga po doon, may emphasis, may diin. At naniniwala ako mga kapatid, ang gusto niya sabihin kay Moises, I am real, I am here, I am everywhere, I am with you every time. Amen? At mga kapatid, yung value of X, no? The value of X na itinabi po sa altogether, itinabi sa have, itinabi sa use. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, X is anything. Amen? So, sa pangalang I am, gustong sabihin sa atin ng Panginoon, sa panguna kay Moises at gusto pong sabihin sa atin ng Panginoon, lahat ng pangalan na itinawag nyo sa Panginoon, lahat yon tungkol sa Kanya and more. Amen? All together. X, all together. Sige, ano pang itatawag mo sa akin? Gusto mo ba akong tawagin tatay? Gusto mo ba akong tawaging ama? Gusto mo ba akong tawaging mabuting kaibigan, mabuting kapatid? I can be because I am. Amen? Sige, I am the X value because I can be anyone. Amen? X have. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng kailangan nila nasa Panginoon. At sa lahat ng panahon at sitwasyon, magagamit nila ang pangalan ng ating Panginoon. Malungkot ka, andyan ang Panginoon. Masaya ka, andyan ang Panginoon. Meron kang pagsubok, andyan ang Panginoon. Nagkasala ka, naging mahina ka, andyan pa rin ang Panginoon. I am who I am. Mga kapatid, nakakatuwa ang Panginoon, no? Kung pwede lang niya sigurong ipaunawa sa atin, pero mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos na tao lang. Amen? Napakalaki ng limitasyon ng tao kumpara sa ating Panginoon. Pero ito yung sabi niya, anak, I am who I am. Everything that you need. Amen? Nasa Panginoon. The I am was mentioned 3 times. No? Kaya mga kapatid, naniniwala ako di ba sabi niya kay Moises, I am who I am twice. At sabi niya, kaya pag pupunta ka doon, sabihin mo, I am ang nagpadala sa'yo. 3 times siya nabanggit. Kasi naniniwala po ako na nagre-represent ito nung ating pinaniniwalaan na there is one God in 3 person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Mga kapatid, hindi sila naghiwa-hiwalay. Noon pa man,
nagpakilala na ang Panginoon sa kanila. I am who I am because God is more than what He can do. He is a person. Gusto niyang sabihin kay Moises na, okay Moises, nakilala niyo ko according to sa ginawa ko sa inyo nung gantong season, according to sa ginawa ko sa inyo nung may gantong problema, at pinangalanan niyo ko doon. But I am more than what I can do. Amen? Ang teacher, tinatawag natin siyang teacher dahil nagtuturo siya. Pero, paano kung siya ay doktor na at nagtuturo pa rin? No? Malilito tayo kung, ano na magiging title mo? Paano kung si Gabs, after niya mag-aral ng engineering, ay nag-aral pa siya ng nursing, at pagkatapos siya makagraduate ng nursing, nag-aral pa siya ng architecture, at nung nag-aral pa siya ng architecture, nag-aral pa ulit siya ng vulcanizing. Ano ang tawag na natin kay Gabs? Matanda na. Siyempre, yun ang tawag natin. Ay, Diyos ko, bago siya nakatapos ng course na yun, ay bantanda na ni Gabs. I mean, yung mga professions po ng mga tao ngayon, ipinapangalan sa kanila. At sobrang bihira ang taong merong more than 4. Meron po, pero sobrang bihira. Kasi yung isa palang profession pwede nang bumuhay sa'yo. Ito yung dating sa akin nung pangalan ng Diyos na I am. Dahil marami kayong ipinangalan sa akin, dahil sa kaya kong gawin, I am more than what I can do. My personality is more than what I can do. Amen? So, hindi lang siya healer dahil nanggagamot ang ating Panginoon. He is more than a healer. Amen? Hindi lang siya reviver dahil pinalalakas niya tayo sa tuwing nanghihina tayo. He is more than a reviver. He is a person. Amen? At yon, hindi siya limitado dun sa mga kayang gawin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, hindi lang tayo nananalangin to make God do something for us. Ngayong gabi, ito yung isa sa pinaka-practical application na gusto kong matutunan at isapamuhay natin, no, after ng message na to. Na sana maintindihan natin na kaya tayo nananalangin ay para may gawin ng Diyos para sa atin. Because He is the I am. We can also pray to enjoy His personality. Amen? Sana matutunan natin mga kapatid na nananalangin tayo hindi dahil gusto nating kumilos si Lord dun sa ating mga hinihiling. Mga kapatid, sana matutunan natin na nananalangin din tayo just to enjoy who God really is. Sana dumating tayo sa point na lalapit tayo sa Panginoon not because we need Him, but because we want Him. We want to enjoy His presence. Kaya mga kapatid, kung nagpe-pray ka lang at nagkakaroon ka lang ng quiet time para lang pakilusin ng Panginoon at ibigay ng Panginoon yung ating mga pangangailangan, you are missing the I am. Amen? So mga kapatid, tapos na po tayo, pero gusto ko lang po kayong tanungin at tanungin ang ating mga sarili, no? For you, is God someone who does what you want or the God who wants you? Pag ba tayo nagpe-pray, ang Diyos ba sa atin ay siya yung gumagawa nito, siya yung magbibigay nito sa akin, siya yung magbibigay nito, kaya Diyos siya sa akin? Pero nare-recognize pa natin na ang Diyos ay gusto talaga tayong makasama. He wants us. Are you praying because you want God to do something for you? Or do you come into His presence because you know He loves to be with you? Not just because of what He can do, mga kapatid, but because of who He is. Can we worship Him because of what He has done? Or more than ever,
because of who He is. Maraming pagkakataon, pwede tayo magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat dahil binigay mo to, ginawa mo to. Panginoon, maraming salamat dahil niligtas mo ko. Pero pwede bang pumunta tayo sa another level ng appreciation sa Panginoon? Na regardless kung ano yung ginawa ng Panginoon, just who He is. Dahil ang Diyos ay Diyos. Ang Panginoon ay Panginoon. He is the X ng aking buhay. Kapag sinabing X, ano ibig sabihin? Nakaraan, no. He is the value. Wala talaga siyang limit. Wala siyang value. Hindi ko siya pwedeng ikulong sa pangalang my Savior, my Healer, my Redeemer. Yes, He is, but He is more than anything that I experienced. So mga kapatid, tanungin natin yung sarili natin. Nagpe-pray lang ba tayo because we need Him? O gusto nating matutunan na lumapit sa Panginoon dahil gusto ka talagang makasama at maka-fellowship ng ating Panginoon? Pero kapag natutunan natin mga kapatid na lumapit sa Panginoon because of who He is, meron ka man o wala, lagi kang lalapit sa Panginoon. Why? Because our God is not because of what He can do in our lives, because He is the I Am.